Sa gitna ng giyera sa pagitan ng Palestina at Israel, 4 na Pilipino na ang naiulat na namatay habang 2 pa ang nawawala. Ayon sa Department of Foreign Affairs nitong October 19, mahigit 100 Pilipino ang nasa Gaza. Sila ang mga overseas workers at mga Pilipinong nakapagpamilya na sa Palestine. Ipinatupad na ng DFA ang mandatory evacuation ng mga Pilipino paalis ng Gaza. Pero ayon mismo sa ahensya, hindi lahat ng ipinalilikas ay gustong bumalik sa Pilipinas. Uuwi lang daw sila kung may kasiguruhang may trabaho rito o makababalik sa dating trabaho nila pagkatapos ng giyera. Dahil alam nila wala silang maabutan na trabaho, wala silang maabutan na suporta mula sa ating gobyerno pagka-uwi nila. Sa mahabang panahon, yung karanasan ng ating mga OFW na bumalik dito sa Pilipinas, kaya mananatili yung desisyon nila na doon muna sa ibang bansa. No? Kahit na may giyera, kahit na gitna ng krisis. Nakita po natin ito nung taong 2020 na nagkaroon din ng giyera ng US sa gitnang silangan na marami ding nadamay ng OFWs. Kahit na naririnig na nila yung bomba na malapit sa kanilang ospital na pinagtatrabahuhan, sinasabi pa nila, ayokong umuwi dahil mas natatakot pa ako, magugutom ang aking pamilya kung ako ay uuwi. Dagdag ng migrante, nire-report sa kanila ng mga Pilipinong naipit sa Gaza ang hindi sapat na tulong na ibinibigay ng Philippine Embassy. Bukod sa hindi raw gumagana ang ibinigay na hotline, hindi rin ito makapagbigay ng malinaw na detalye para sa evacuation. Walang siguradong sasakyan on standby at walang malinaw na rescue areas. Dagdag pa raw sa paghihirap ngayon ng OFWs ang blockade ng Israel sa pagitan ng Gaza Strip at ng Egypt, kung saan napapasok ang humanitarian support para sa mga biktima ng karahasan. Kung hindi makakapasok yung pagkain, kung pinuputol yung kuryente, kung hindi maka-access ng tubig na maiinom, no, yung buhay at kaligtasan ng ating mga kababayan ay apektado. Panawagan ng grupo, bukod sa pagbibigay ng welfare assistance sa mga OFWs na nagtatrabaho sa mga bansang may giyera o karahasan, dapat na ring pagtuunan ng gobyerno ang pagbibigay ng pangmatagalang solusyon para hindi nakakailanganing magtrabaho ng ating mga kababayan sa mga bansang may karahasan. Kalakhan ng ating mga OFWs ngayon ay nakadeploy sa rehiyon ng gitnang silangan kung saan regular na pumuputok ang mga giyera at conflict, no? So kailangan pag-isipan din, no, ng ating gobyerno, seryosohin yung panawagan ng ating mga OFWs na tugunan yung paglikha ng disenteng trabaho dito sa ating bansa.